Ma'am Sat, ito pag-usapan natin itong latest vlogs ni Attorney Onso pa din. Dapat mag-isip-isip na itong mga natitira pang mga katinuan sa senador. Hayaan pa ba nila na si Cayetano naguluhin ang Senado at kalabanin ang media, publiko at iba pa? Bakit nga ba, Attorney? Gapang sa work. 10 minutes lang to, 10 minutes. Daming harang ah. Pasok, Attorney. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Salamat. Sa naririnig natin at sa nakikita natin at ang lahat ng indications ay nagpapakita na si Cayetano ay ano na talaga, ibabangga na yung buong Senado bilang institusyon sa Malacanang. Hindi na lang ang lahat na kinakalaban ni Cayetano eh. Kinakalaban yung mga law deans at professors na nagko-komentaryo sa pagpapatakbo niya ng Senado. Binabatikos niya yung mga political commentarists, mga political analysts. Binabatikos ni Cayetano. Lahat niya na kinakalaban. Kinakalaban niya yung mga deans at mga professors ng mga law schools. Ang simbahan, binabatikos niya. Ang civil society, binabatikos niya. Tapos kinakalaban niya yung mga nasa minorya, personal, ad hominem na ang mga atake nila. Kaya ngayon magulo ang Senado kasi kahit man lang pagrespeto sa mga kapwa senador, wala. Talagang brasuhan na ang ginagawa ni Cayetano. Ngayon naman, yung latest na statement niya kahapon, Malacanang na ang kakalabanin niya. Kaya nga. Hindi kakalabanin, kinakalaban na. Yan yung mangyayari nitong susunod na mga araw. Sinimulan niya yan kahapon. Ang sabi ni Cayetano kahapon, hindi kontrolado ng sa kanyang live na naman. This is the first sa unang time. pagkakataon daw, proud siya na siya'y napili ng mga kapwa niya senador ng malaya, hindi kagustuhan ng Malacanang. Wow. At ang Malacanang daw ay tinatakot sila. Yun, seryoso ang akusasyon niya sa Malacanang. Ano daw, tinatakot daw sila. Ang pananakot daw sa kanila ay kung gusto mong itigil ang kaso sa'yo, lumipat ka. Iwanan mo ang grupo ng mayorya ni Cayetano. Yan daw yung sinasabi ng Malacanang. Pero kung gusto mo talaga, diyan, bahala ka. Pero tuloy ang kaso sa'yo. Ganon ang pinapalabas ni Cayetano. So, sa ngayon, ang mga susunod na hakbang nila Cayetano, nakita na natin, inanunsyo ni Cayetano, mga kabunyog, inanunsyo ni Cayetano na nagbuo sila ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Ang mangunguna ay si Marcoleta. Ang gagawin ni Marcoleta, iimbestigahan daw ang mga anomalya sa flood control. Ang problema kasi dyan sa investigasyon na yan ni Marcoleta, ang ididiin dyan sa investigasyon ni Marcoleta, ipapaligtasin sa investigasyon ni Marcoleta, sila Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada. Kumbaga, yung mga findings ng Blue Ribbon sa ilalim ni Lacson, babaliwalain nila yan. So ang gagawin naman ni Marcoleta, ipapatawag naman diyan si Chavit Singson, ipapatawag yan yung mga ex-Marines, ipapatawag yan ni Marcoleta. So ang ididiin nila diyan si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, hanggang sa Pangulo ng Pilipinas. Kaya dito, tutumbukin na nila dito, ang Pangulo ng Pilipinas na ang target nila dito, pati si Sandro Marcos na anak ng Pangulo. Pati, siyempre, si Martin Romualdez dati na yan. So, yun ang gagawin nila. Talagang babanggain na nila ang Malacanang dito. Kaya sa susunod na mga araw, makikita natin dito, ang tensyon ng politika natin ay lalong titindi. Lalong titindi. Ang problema dito, papasok na tayo sa July, magsusona. Ibig sabihin, mag-i-State of the Nation address ang Pangulo. Pagkatapos ng State of the Nation address, pag-uusapan ang budget sa 2027. So ngayon, anong gagawin ng Malacanang dyan? Papayag ba ang Malacanang na ang Senado ay haharangin ang national budget for 2027? O yan, mga kabunyog. Kasi ang mangyayari ngayon, talagang ang Senado magiging oposisyon na eh. Habang si Cayetano ang Senate President,
Ang gagawin nila sa Senado, bangga na talaga sa administrasyon. Okay naman sana yon na ang Senado ay maging independent. Pero ang problema kung ano ka na, bangga na talaga. Ibig sabihin, lahat ng gagawin ng administrasyon, hahadlangan mo, kukontrahin mo. Ang mangyayari sa atin ngayon, ang tensyon ng politika natin lalong titindi. Kaya ang mga gagawin ni Cayetano, ang takbo ng pag-iisip ni Cayetano ngayon ay talagang ibangga na ang Senado sa lahat. Kumbaga ibabangga na ang Senado, wala nang pakialam kung sira man ang reputasyon ng Senado, wala na 'yan. Kalaban na nila ang publiko, kalaban yung mga simbahan, kalaban yung mga professors ng Actually, kapag kinukomentaryuhan si Cayetano at ang Senado sa ilalim niya, galit si Cayetano. Galit siya. So kinakalaban niya na lahat. Para kay Cayetano, ang gagawin niya, wala silang pakialam sa mga komentaryo laban sa kanila. Lalabanan nila ang lahat. Lalabanan nila ang mainstream media, lalabanan nila ang social media, lalabanan nila ang Malacanang, lalabanan nila ang Kamara. Parang ang gagawin nila, papatatagin nila ang Senado na oposisyon ito, hawak ito ng pro Duterte, lalabanan nila ang lahat. Lalo na sa impeachment, ililigtas nila si Sara. Haharangan nila ang mga ebidensya laban kay Sara. At pagdating sa July, sa State of the Nation Address, matapos ang State of the Nation Address, yung usapin ng budget, haharangin nila yan. Kaya ang tanong ngayon sa mga senador, payag ba sila na ang Senado ay gagawin na talaga ni Cayetanong bangga sa lahat? Kumbaga, nagwawala na si Cayetano, lahat na kinakalaban Para sa kanya, handa siya sa ganyan. Na kasi, attorney. Kalabanin niya ang lahat. Ang lagi niya lang naman gagawin, magko-quote ng sa Biblia. Babanggitin lagi ang pangalan ng Panginoon. Yan naman. Kunwari reliyoso ang kanyang pamumuno. At bibirahin niya ang Malacanang, bibirahin niya si Sandro Marcos, bibirahin nila si Romualdez para ipalabas na kunwari sila ay talagang independent na Senado. Pero ipagtatanggol nila si Sara, o protektahan nila si Sara. Yung mga ebidensya kay Sara sa impeachment, hindi nila papayagang ilabas. Si Bato de la Rosa, poprotektahan nila. Kaya nga gusto nilang makabuto ito kahit nagtatago. Tapos yung mga makukulong na kasamahan nila lalakarin nilang makabuto pa rin. Para yung mga gusto nila, yung pa rin ang mangibabaw. Sa madaling sabi, ang gagawin ni Cayetano, mga kabunyog, ang gagawin ni Cayetano sa Senado, alagang ibabangga na ito sa lahat. Yan ang malinaw dyan. Ang tanong sa mga senador, payag ba sila sa ganon? Payag ba sila sa ganon? Sa gagawin na yan ni Cayetano, kakalabanin ang lahat? Babanggain ang lahat para lang sa interest ng Duterte. Hindi na bayan ang iniisip niya. Attorney, sila daw yung ginugulo. Sabi ni Cayetano, sila daw ginugulo. Kaya nga, nakikiusap yung minorya doon sa ilan pang mga senador na medyo matino pa naman na magbago na ng isip, i-give up na ang pamumuno ni Cayetano. Kasi talagang kapahamakan, naguluhan ang daladala ni Cayetano. Yan ang malinaw dyan. Ang gagawin ni Cayetano, kaguluhan, lalong papatindihin ang mga yan. Yung tensyon sa politika, lalong iigting yan. At yan ang gagawin niya. Kaya nga, ang tanong ngayon sa mga senador na kasama niya sa mayorya, handa ba sila sa ganyan? At okay ba sa kanila yan na ang Senado wala na halos magagawa? Magiging na sa politika, talagang bangga na sa administrasyon, sa lahat? Yan yung tanong dyan. Siyempre, pagdating kila Padilla, Marcoleta, Aimee, kila Bongo, kila Bato, wala kang asahan dyan. Pero ang tanong dito, kay Chis Escudero, kay Loren Legarda, sa magkapatid na Villar, willing ba sila na talagang durugin na ng todo ang Senado? Dapat mag-isip sila. Dapat mag-isip-isip na habang may panahon pa. Okay?
Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Yun, dapat mag-isip-isip talaga, attorney, itong mga senador na to, no? Lalo na yung nangyayari sa Senado, pero mo 3 weeks na ganyan na nangyari, no? 3 weeks na. Malay natin bukas napalitan na. Diyos ko po, Rudy. Nako po, mag-iiyakan na mga garapata, sigurado. O siya, countdown ulit tayo, Mabsat. Here we go. Saan na yan?